hindi dapat nababad sa mga ganung gawin. No? Kailangan, kung gusto nilang manood, mainam na sabihan po muna natin sila na tapusin mo muna yung assignment mo, maya magbasa ka muna. Hindi naman po kailangan kainin. Kagaya naman po na sinabi sa inyo, hindi naman kailangan, hindi naman po dahil sinabi lang na pinagbawalan agad, totally bawal na. Binabalanse lang po. Ibig pong sabihin, may oras dapat sa panonood, sa paglalaro, diba? May oras din po dapat, kung may oras sa mga ganung bagay, dapat po may oras din po sa pag-aaral. Sa ganun, yung learning, di ba po, tuloy-tuloy, hindi lang sa school. Pati po sa bahay, natututo pa rin po sila. Kasi po, kapag po ang mga anak po natin ay mas nakatutok sa mga gadgets, di ba po, last time napag-usapan naman po natin yung mga hazards, yung mga hindi magandang maidudulot ng gadget sa anak. So, unang-una na is yung paglabo ng mata, di ba? Yung kawalan ng motor system o yung paggalaw ng physical body. Kasi nga, mas gusto na lang nakaupo or nakahiga habang nanonood. Nawawala na rin ng socialization pagdating sa kapwa-bata. So, mainam po na pagdating nila sa bahay, o anak, pahinga ka muna ng konti. Kung maglalaro ka mamaya, make sure na matatapos mo muna yung assignment mo bago ka lumabas. Pakita mo sa akin kung tapos na talaga para ma-check natin. Tapos, pag okay na, pwede ka na mag-pasok. Ganun po. So, sunod po, mag-ayos mo para tumuon ng magandang kondisyon para sa pag-aaral sa bahay. Sino dito ang merong kwarto ang anak? Magkasama. O kasama sa Yung kwarto ang kapatid. anak? Meron ba kayong space sa bahay na pag-aaralan ng bata? Like for example, pwede siya doon umupo at mag-aral. Isa po kasi sa mga bagay na makakapag-engganyo na mag-aral pa lalo ang mga bata kapag nasa bahay ay ang magkaroon mo sila ng space pagdating mo sa pag-aaral. Yung kahit simpleng study table lang, yung may upuan, para kahit paano, feel na feel nila na nag-aaral pa rin sila. Kasi no, at their age, lalo na ngayon na bata pa po, isa sa mga bagay na mas nakakapag-encourage talaga sa kanila is yung aesthetics o yung kagandahan, yung lugar sa mismo pag-aaralan nila. Diba? Basta i-encourage po silang mag-aral kung sa tingin, kung nakikita nila na yung learning facilities nila sa bahay is nag-effort si mama na bigyan ako ng na palagyan ako ng lamesa tsaka may ustuan. Diba? Siguro, pag mag-aaral kami. Ganun ho ang karaniwan sa mga bata ngayon. Or kung hindi naman, kahit yun dun sa mismong sala lang, na kung saan tahimik, payapa, wala pong, hindi mo ma-istorbo ang anak mo ninyo kapag pinag-aaral mo ninyo at kapag tinuturuan mo po. Kasi hindi naman nga ho, di ba, pare-pareho lahat ng tahanan. So, basically, ang pinakamaganda pong paraan is yung magkaroon ng isang tahimik na lugar para po isang tahimik na lugar doon po sa loob ng bahay. Kung saan pwede siyang mag-aral, hindi siya mai-istorbo ng ingay sa labas, lalo-lalo na ng mga kasama niya sa bahay. Tuwasan din ho ang habang nag-aaral ang anak na ano yung muna to na, ay nako ibigay niyo muna sa kanya yung 30 minutes na yon kung gusto talagang mag-aaral ng anak po ninyo. Para mo lang sa ganon, hindi na mo sila tatabarin. Kasi may mga instances na kapag ang bata is nai-istorbo sa kanilang pag-aaral at magbabasa, na tendency tatabarin. Siyempre, yung una, bayan ako tinatawag ni mama ano bang gagawin ko? Tinatamanda ako. Mga ganun po. So, sunod ho, subaybayan ang ating anak sa kanilang pag-aaral. Kapag tayo ay nasa silid habang nag-aaral ng ating mga anak, mas madali silang makakahingi ng tulong sa mga leksyon kung kinakailangan. Mas madali rin para sa ating mga magulang na siguraduhin sila ay gumagawa ng pagdang-ali kapag tayo ay nasa silid. So, sabi mo rito,
subaybayan po natin ang ating mga anak. Dahil ano po, number one, baka mas madali po silang makakapagtanong kapag may mga tanong, kapag may mga bagay silang hindi alam tungkol sa binabasa ko nila. Madali po silang makakahingi ng sagot. Kasi ano, nakasubaybay po kayo. Pangalawa, is yung na na-check po ninyo kung nag-aaral ba talaga yung anak ko dito o baka binuklat na lang yung libro tapos hinintay matapos yung oras. Kaya kayo, sinabihan naman, tapos na ako, bye-bye. No? So, it's a win-win situation. Pareho po sa inyong anak at sa inyong mga magulang. Kasi bukod sa natutulungan niyo na yung anak po ninyo, kasi siguro po ninyo na napapractice mo ng anak po ninyo yung pag-aaral sa loob ng bahay. No? Kahit dumating na yung panahon na medyo binata na or naglalaga na, no? Kahit sila na lang mag-aaral. Kasi sanay sila sa bahay na nag-aaral sila eh. Tinutulungan sila ng nanay nila na binabantayan sila ng tatay nila eh. Pag nagdalaga, alam na nila sa sarili nila na mahalaga talaga ang mag-aral. Na mahalaga ang magbasa. Na mahalaga ang na hindi natatapos ang pag-aaral kapag nasa bahay na. So, na-exercise po yung kanilang ability na mag-aral palalo. Lalo-lalo na kapag tumanda na syempre marami po tayong bilang isang teenager, marami na pong distractions. Nandiyan ang crush, nandiyan ang mga kaibigan, ang katropa, na aya dito, aya doon, laro dito, laro doon, na pasyal dito, pasyal doon, lamyarda dito, lamyarda doon. So mainam po na basta ka lang, alam na po nila yung responsibilities nila bilang isang anak. Which is, bukod sa pag-aral, syempre, kasama na rin naman po doon yung makapag-bonding sila sa kapwa nila. But at the same time, kailangan pa rin po nila ng mag-aral. Lalo-lalo na sa bahay, hindi mo dapat nahihinto. Next po is, kausapin at tulungan ng ating mga anak sa mga leksyon o takot-aralin kung saan sila nahihirapan. Siguraduhin din na hindi masyadong magtatagal ang oras ng pag-aaral. Yun nga po, sinabi dito, kausapin at tulungan. Halos kapareho lang din muna, number 4 yun na kapag may mga bagay mo silang hindi alam tungkol dun sa mga subject na binabasa mo nila, na nire-review nila, mainam po na bilang isang magulang, tulungan mo natin sila. No? At hindi rin naman mo kabawasan bilang isang pagiging nanay o tatay, kung halimbawa, syempre po, mas gusto ng limot na lang nanay ang mga inaral ng mga kabataan niya eh. So, karamihan sa mga yan, ang focus talaga is trabaho, asikaso sa kahit anong bagay na makakapag-online sa pamilya, di ba po? So, may mga tanong si anak na hindi rin naman natin kayang sagutin lahat. So, mainam na bilang isang magulang, maipaintindi mo natin sa kanya na, anak, etong bagay na to, nalimot na ni mama eh, kasi, nalimot na ni mama kasi masyado na matagal. Elementary pa yan. So, gusto mo ba dalawa natin basahin para sa ganun, pareho natin maintindihan. So, kailangan mo talaga ng patnubay mo ninyo habang nag-aaral. Sunod-uwi doon, siguraduhin na hindi masyado nagtatagal ang pag-aaral. Kasi nga ho, doon mo papasok yung boredom, yung pagkabulyong ba, habang nag-aaral. Kasi ba't ang tagal yung nag-aaral. Eh sabi ni mama, magbasa lang ako, babalikin na daw ako kapag tapos na, hindi naman bumabalik yung mama niya kasi marami nang ginawa. Nakalimutan na siya kasi busy na dun sa ginagawa. So, mainam mo na bilang isang magulang, maglaan tayo ng kahit ilang minuto, 20 minuto or 30 minutos na paglalaan ng oras para mo dun sa anak mo natin. Sa ganun, hindi mo masyadong mahaba, hindi rin naman gaano maiksi. Sa ganun,
kahit pa paano, meron pa rin silang personal time para sa mga sarili nila. Meron silang time makapagpahinga, time makapaglaro, diba po? Para po napapractice pa rin yung other ah, ah, other attributes ng mga anak po ninyo, yung social life nila pagdating sa ibang tao. Kasi syempre, hindi ka naman makakapag-socialist kung masyadong mahaba yung oras ng pag-aaral mo eh. Hindi ka rin naman hindi ka makakapaglaro sa labas kung naiipit ka sa bahay kasi sabi niyo mo ba, pasadaw ako ang gaba, tapos ang gaba ko eh. So, dapat mo, balanse lang po. Nang sa ganun, hindi ho natin na nahaharangan yung personal time ng ating mga anak. Kasi ho, kahit bata pa lang po sila, may right to life po sila. Ha? Nasa ano po kasi siya eh. So, as criminology student, napag-aralan naman po namin kahit pa paano na ang bata, lalong-lalo na kahit nasa tiyan yung kalangan, may mga rights na po sila. Kaya nga bumawal sa atin ng magpa-abort eh. Kasi meron na silang karapatan. The fact na ginawa nila po sila, meron na po silang right to life, di ba po? Karapatang mabuhay, karapatang pag-aralin, karapatang pamuhay ng normal. Nasa batas po yun. So, ayaw naman muna natin na natataka. Human rights po ha, ito po ay human rights. So, ayaw naman muna natin na ang anak po natin, yung human rights niya ay natatapakan muna natin just because gusto lang talaga natin mapag-aral ng maigi at matuto yung mga anak natin. So, mainam po na balanse mo ang lahat. Hindi yung sobrang aral, hindi naman yung sobrang higpit, hindi rin naman yung sobrang luwa. So, mainam po na alam po nila yung responsibility nila bilang anak po ninyo. Sunod ho is, kilalanin at bigyan ng espesyal na pansin ang mabubuting asal o gawin sa pag-aaral. Ang mga kabuya o reward ay maaaring simple lang, katulad ng pagluluto ng kanilang paboritong ulam, pakikipaglaro sa kanila, o pagpasyal sa kanila sa mga araw na walang pasok. Maaari rin espesyal ang kabuya tulad ng laruan na matagal na nilang biniliki. Sa pamamagitan ng mga simpleng pabuya o treat, ipinapakita rin natin sa ating mga anak na pinapahalagahan natin ang kanilang panahon at pagsisikap sa kanilang mga pag-aaral. So ayun po nabasa po natin na mainam mo bilang magulang kahit hindi mabago. Simple nga lang mo, di ba? Pagluto nila mo ng merienda, ibili nila mo ng pagkain na gusto nila kahit pa paano. O kung wala talagang budget, di ba? Pagluto mo muna ng merienda banana cue. Kaya, turon, kung wala talaga, pag-prito na lang kasi walang asukal. Pag-prito na lang. Kaya, kadalasan naman po, ang gusto ng bata, Milo, di ba po? Yung simpleng gestures lang po, na habang nag-aaral mo sila, katapos may nakahandang pagkain or mga maliliit na kabuya. Sa ganon, hindi mo sila tatama rin mag-aaral. Mas lalo mo pa silang ma-excite kasi alam nila sa sarili nila na bukod sa nakikita sila ng magulang nila kasi validation yun eh. Kapag alam nilang pinapanood sila ng magulang nila, validation yun sa kanilang anak. Validation sa amin yun na ay pinapanood ako ng nanay at tatay ko, binabantayan ako nito. Gagalan ko mag-aral. Pangalawa, yung kung gestures mo ninyo na pagbibigay sa kanila ng pagkain or simpleng mga pabuya is only foundation po yun. Nabibuild po yung kanilang enticement o yung kagustuhan na mas mapagyabong pa yung kagustuhan nilang mag-aral. Kasi nakikita mo, nararamdaman mo nila na special sila. Bakit kanyo? Kasi syempre, nag-aral ako, binigyan ako ni mama ng ganito. Nag-aral ako ng maigi, kaya dinala ako ni papa sa ganito. Diba? Sa bahay, kasi araw-araw ako nagre-review sa bahay, pagkatapos kong magpahinga, nagre-review ako. Pinapasyal ako nila mama at papa. Yung mga gestures po na gano'n, isa po yun sa mga susi para mas lalo pa po napagtitibay ang learning habits ng anak mo ninyo.
mas lalo pa po siya naiinggan yung pag-ibigin yung pag-aaral niya. And at the same time, hindi niya ko nakakalimutan na bukod sa pag-aaral, ah, yung pakikipagkapwa niya po, napapractice niya pa rin po. Kasi nga po, balance eh. Nakabantay naman po si Papa at si Mama, di ba po? So, yung mga bagay po na gano'n, isa po siya sa mga building foundation din mo. Para lang sa gano'n, ang bata, habang lumalaki, hindi mo sila umaasa, nagiging dependent pagdating sa ibang tao na makakasama ko nila. Di ba ho, talagang ang cheating pagdating sa, ako normal na normal lang po sa amin. Hindi po sa amin, sa ibang department ako. Pero, hindi po siya bago. Normal na po siya na nag-cheat, yung nakikipagkopyahan. So, kapag ang bata ho, alam niya sa sarili niya at na-practice niya simula pagkabata sa tulong ng kanyang mga magulang na ang pag-aaral ay pinagpapatuloy at hindi dapat natatapos hanggang tahanan. No? Kalalakahan niya po yan, kalalakahan niya po yan. Hanggang pagtanda niya, hindi siya magiging dependent sa mga orasyon niya. Uy, pre, patulog ako. Yan naman. Diba? Yung bigla ka mamumuraot ng sagot kasi hindi ka nag-aaral. Diba po? Ang ano nun, ang unfair. Unang-una kasi ang unfair doon para doon sa nag-aaral. Diba? Pangalawa, lugi ka. Kasi nakakopya ka nga ngayon, pero paano yan pagkatapos nyo? Pag i-apply nyo yung inaral nyo. Ano gagawin? Lalo na kapag ang nakopya mo, mali pa. Yun nga, masama doon. Pagkakopya mo, ang masama nito, mami, ikaw nag-aral ka. Tapos yung nangopya sa'yo, mas mataas pa sa'yo. Yung nakaka-waste ko. Kaya ako, ginawa ko lahat ng video ako Like, araw-araw nagbabasa. Pero ba't yung diktik na yun na namburaot lang ng sagot, mas mataas pa sa akin. Yun yung nakakaano doon. Kaya, syempre, ang tawag na ako doon, hindi matalino eh. Matalinaw. Oo, kasi nakagano ng ano yun, parang yung telescope eh. Nakasagot lahat. Like, parang router ng wifi, sama kasagot ng sagot eh. So, mainam mo na ngayong bata pa lang mo, ma-practice na mo yung learning habits. Para lang sa gano'n, huwag na mong matulad sa amin na mahilig talagang mamburaon ng sagot na kung ano ba. Siyempre mo, hindi siya ethical tingnan eh kung ang bata ay matututong mamukaya. So, mainam na habang bata pa lang po at hilaw pa, ma-practice na mo yung learning. Ano-ano ang mga tungkulin ng anak sa paggawa ng takdang aralin? Ang mga anak ay may tungkulin tandaan at isulat ang mga takdang aralin sa kanilang notebook, gawin ang mga takdang aralin sa bahay, ipasa ang mga nagawang takdang aralin sa guro kinabukasan. So, ayun ho. Mainam ho, ito ho ang laging ipapaintindi, ipapaalala, at ipapakiusap sa anak. Na anak, siyempre, nag-aaral ka na sa elementary, so dapat responsable ka na pagdating sa mga takdang aralin ninyo, assignment. So, ano yung takdang aralin? Siyempre, mas alam talaga nila yung assignment kasi sa takdang aralin. So, anak ha, dapat nagsusulat ka ng assignment mo ha. Pag nagsabi si teacher ng may assignment kayo, antimano dapat sinusulat mo na. No? Kung hindi mo naman naintindihan, itanong mo ulit kay teacher kung ano yun. Para mas maintindihan mo. Walang masama doon. No? Gawin ang takdang aralin anak sa bahay ha. Ayan ang takdang aralin, kaya ang assignment. Hindi ginagawa ang assignment anak sa bahay, sa eskwelahan. Kasi kapag sa eskwelahan mo ginawa yan, kinokopya mo yan. Pangatlo, ipasa ang takdang aralin sa tamang oras kinabukasan. Ito po mga tatlo muna ito.
isa po itong practice din mo para po mas maging responsable po yung anak po ninyo. At hindi po magpa kaang-kaang o magpatamlay-tamlay pagdating sa mga assignment. Kasi, syempre, ang assignment talaga ay nakakabagot, lalo na kapag ilang subject ang, halimbawa, sabihin na natin may 5 kayong subject, ay lahat yung sabay-sabay nagpa-assignment. Syempre po, nakaka-abusive yun. Eh, pa-uwi ka ng bahay, may 5 kang assignment, tapos ipapasa mo yung bukas. So, mainam mo na napapractice mo ang pagiging responsable mag-aaral. Nang sa ganon, hindi mo nila katatamaran yung paggawa mo ng simple assignment. At the same time, maging responsable mo sila sa pagpapasa mo. Next po, ang mga magulang naman ay may mga tungkulin, gabayan ng anak sa paggawa ng taktang aralin. Yun pa, gabayan, tulungan, turuan. Hindi mo kayo ang magsagot ha, mami daddy, wag kayo magsasagot, kaya sasabitan ng medal pagkaroon ng awarding. Sunod po ay siguraduhin at tingnan kung ang taktang aralin at mga proyekto ay naipapasa sa taktang panahon. I-check po natin ang mga anak po natin. Kamustahin mo natin. Anak, naipasa mo kayong ganito. Ako, para lang sa ganun, aware sila na nandyan kayo, nakamasid, nakabantay kayo. Para lang sa ganun, hindi naman sa no choice, obligado, kasi responsibilidad po nilang gumawa ng pagkakain. Sunod mo is, maglaan ng oras kasama ang anak sa paggawa ng mga taktang aralin. Halimbawa, tuwing 6:30 ng hapon, gawin natin. Sasagutan namin ng sabay ang mga taktang aralin. Maglaan ng oras sa paggawa ng taktang aralin kasama ang anak. No? Hindi po gagawin ang assignment ng anak, pagdos, sasamahan po ang anak sa paggawa ng assignment. Sa ganon, yung mga simple instructions po doon sa mismong assignment is nasusunod mo nila. Na kung kapag sinabing bilugan, anak, bilugan mo naman na ako kung nag-isulat. Bilugan ko lang naman. Yung mga ganong simple instructions po, para po mismo kayo po, na-check po. Para nung sa ganon mo, pagdating mo ng check, pag na-check ka na ang assignment ng anak, magandang resulta ko na nakikita natin. Siyempre, mahalaga po na nasusunod yung instruction eh. Kapag ang instruction sa assignment ay hindi talaga nasusunod, isa mo yun sa number 1 na nagpapabagsak. Instructions lagi ang sinusunod. Kaya dyan papasok yung guidance ng magulang. Mainam mo na bilang magulang, alam mo natin kung paano ituro sa kanila na anak dapat follow the rules. Diba? Sundin mo kung ano yung ipinapagawa sa assignment mo. Pag sinabing bilugan. Kasi may teacher, may mga teacher sir na mahigpit. Pag sinabing bilugan tapos chinekan, kahit tama yung sagot, mali. Kasi wala daw yung instruction niya. Doon po talaga, kaya minsan nagkakainitan si parent at si teacher. May mga ganun bagay po eh. Hindi po talaga siya maiiwasan. Hindi naman po siya normal, pero nangyayari po siya. Kaya, mainam mo na bilang sa part natin ng mga magulang, no, nag-check po natin yung paggawa ng anak, yung paggawa ng assignment ng mga anak natin. Sa ganon, proper instructions yung mga nasusunod. Next po is, magbigay ng mga kailangang gamit o supply para sa mga nag-aralin at kuya. Mainam po na ang mga anak po natin ay hindi na po kulang, bagkos, o hindi man sobra-sobra, ay kahit pa paano ay sapat pagdating sa mga materyales na gagawin. Cartolina, Manila paper, pentel pen, coloring book, o kaya coloring pen, ball pen, sign pen, yung mga buntay, yung mga materials po na kailangan. Siyempre, bilang magulang, we are also responsible po pagdating sa pag-provide po ng mga materials po na kailangan ng mga anak po natin. Kasi, hindi naman lahat, pero siyempre, may mga kaklaseng hindi mahiraman. Kasi siyempre, nag-iingat din mo sila sa sarili nilang gamit.
swerte kung talagang meron kang kaibigan at kaklase na isang, alam mo na yun, kapag pumalaro siya sa'yo, oh, ito na yung ballpen, oh, may design pa yan, ganun, ganun, oh. Oh, ito na yung ballpen, alam ko, wala kang ballpen. Minsan nga, wala nang ballpen, wala kang papel. Nag-aaral ka pa. Ganun sa amin kapal mo ka, di mahiya. Nangingina ng comfort, nangirap ka ng ballpen, at di pa galing. Inuwi pa sa bahay yung ballpen. Kaya, syempre, ngayong bata, alam ko, mainam na na-provide na po natin parents ang mga pangangailangan ng materials na anak po natin. Hindi mo naman ito sa pilitan. It's, kung ano lang mo yung kailangan lang naman po. So, mainam na tayo bilang mga magulang, check din mo natin yung mga projects at assignments mo ng anak po natin. Nang sa ganun, alam mo natin yung mga materials na kailangan nila. Para hindi mo sobra-sobra yung nabibili natin. O kaya yung mga hindi naman kailangan na bibili natin, di ba? Tapos di naman magagamit. Siyempre, sayang po sa atin. Mainam mo na, bilang magulang, alam mo natin na kung ano yung mga kailangan ng anak mo. Next is, tulungan ng anak sa paghahanda para sa mga exam o quiz kung kinakailangan. So, isa rin po ito sa binibigyang diin para nang sa ganon, hindi lang po orally prepared yung anak po dito. Pag sinabi natin orally prepared, sa pagsasalita lang, nakakasabay. Sa pagsagot, sa pag po sa written exams din. Isa po kasi sa pinakamalaking porsyento ng isang mag-aaral pagdating sa grading system is yung kanilang mga written exams, quizzes, yung mga sulat na yan. Ako, hindi ako magaling sa written exam. Sa oral po ako magaling. Presentation. Public speaking, mga ganun bagay po. Pagdating mo sa written exam, talaga nag-exert ako ng effort para mo makasabay ako sa pag-exam natin. Actually, ang exam po kasi sa amin is 150 items. So, talagang 1 week before, talagang pinupuyat ko na yan para po ako nagtataraka sa tutor kasi wala talaga akong tulog noon. Talagang nire-review ko po kasi alam ko po na mahila talaga ako sa written exam. Lahat ng napagdadaanan ng lesson, ang pinaka-technique po na ginagawa ko is sulat. Yung iba ko kasi base. Ako po basa at nakasulat. Pero yung mga ano lang pa, importante informasyon lang po yung sinusulat ko. Kasi po, mas effective po kasi sa akin. Ako po ito bilang isang mag-aaral, effective po siya sa akin. Basta tatandaan ko yung topic kapag nanisulat ko, ay alam ko na nabasa. May mga estudyante naman po, nabasa lang, paulit-ulit basa ng basa, paulit-ulit basa ng basa. Nakapamiliarize po yung mga topics ko. Mas madali po yun. Kasi hindi na sila kailangan magsulat eh. Yun po yung isa sa mga learning habits na kailangan ma-practice din muna na. Para nang sa ganon, hindi na matulad sa akin na kailangan talagang maghirap mag-review. Kasi mahirap mo talagang mag-aral yung palang nag-discuss kayo sa klase, mahirap na. What more kapag ikaw lang nag-self-study ka lang kasi may upcoming exam kayo. So tayo bilang magulang, lalo-lalo na kung susunod yung mga anak, tulungan mo natin sila kung paano ang tamang pagre-review. Diba? Kung may mga exam na pakarating, ihanda ho natin sila, i-prepare lahat ng mga materials na kailangan nila, lalo-lalo na sa pagre-review. Yung mga libro po nila, tayo na ho ang magsisilo kung hanggang saan yung aaralin nila. Anak, bukas mag-aaral tayo mula sa Pilipino mula sa ganitong topic hanggang ganito. So, kailangan prepared ka. So, mainam mo na ahead of time, di ba? Malayo pa lang sinasabi na ho natin sa anak natin na kailangan mo mag-review kasi may exam ka. Next po is, kapag matiyak na ang takdang aralin ay nagawa at maayos na nasasagutan ng anak, ang mga sumusunod na halimbawa ng schedule ay maaaring sundan ng magulang at gumawa ng sariling schedule
para magabayan ang anak sa paggawa ng kanyang yan po, may oras po dyan kung nakikita po ninyo ha. Yung 5 p.m. to 6 p.m. po is pagluluto ng pagkain para sa hapunan. 6 to 6:30 p.m. oras sa hapunan. 6:30 to 7 p.m. paglilinis ng pinagkainan. And 7 to 8 p.m. paggawa ng takdang aralin ng anak. 8 to 5 a.m. oras ng pagkain. So, mainam po na yung mga ganitong klase ng activities, syempre hindi naman po natin consistently magagawa ito. At hindi naman po ideal na lahat ng pamilya ay magagawa talaga ito. But at the same time, kailangan mo natin bilang isang magulang, mapaglaanan mo natin ng oras mismo yung paggawa ng takdang aralin. No? O kaya yung pag-review po dun sa mga inaral ng anak po natin. No? Mainam po na kahit pa kamo naisipin natin po siya sa kahit anumang schedule na ginagawa natin sa bahay. Halimbawa, maaga kayo nag-aapunan. O kaya, sa merienda, pagkatapos mag-merienda o bago mag-merienda, maisingin na yung pagbabasa ng anak, yung mga paggawa ng assignment. Siyempre, lalo na kung maiksi lang naman ng assignment, hindi na paabutin ng papel para hindi nakakawala ng anak. Siyempre, kapag gabi na ginagawa, kadalasan pag gabi na ginawa ang assignment, makakapaluan pa kasi antok na ako, nagawa pa ang assignment. Siyempre, hindi mo matitis yung anak mo, antok na yun, yun po gagawin natin. Pero mapasin ko lang, hanggang dilalo na kang tungkol sa pag-iyak. So, mainam mo na mga pautay-utay na maisingit mo natin siya sa schedule mo natin. Para sa ganon, overtime, papapractice na mo natin. Alam na mo natin kung saan natin ilalagay, kung anong oras natin tatawagin yung anak natin para kumakain. So, yun lang naman mo yung ko dito. Hindi na ako hindi mo kasama sa kayo ito. Iba dito. Pero ito po nabasahin ko lang po yung kasabihan ko yung ano dito. Ang pagiging matyaga ng magulang sa paggabay at pagtuturo sa anak, lalo na sa kanilang pag-aaral, ay malaking bagay upang sila ay masanay at gawing regular ang pag-aaral ng leksyon at paggawa ng kanilang mga pag-aaral. So, ito po, yung pagiging matyaga nyo po ha, kailangan tiyagain natin. No? Mahirap talaga, lalo-lalo na sa umpisa, sobrang hirap po talaga. Hindi ako, sabi ko mag-diet ako, nahihirapan ako sa umpisa. Tingnan nyo muna, nahihirapan pa rin. Kaya hindi ko lang ginagawa. Pero yung kidding aside, so mahirap po talaga pagsimula. Kailangan lang po natin maging consistent at matyaga. Tsagain lang po natin kasi para po yun sa future ng anak po natin. Sino ba kaya ng magandang future para sa anak? So, syempre bilang mga magulang, di ba, pagtutukulan po natin ng pansin, pagtsatsagaan po natin na masanay mo. No? Hindi naman po yan palaging mahirap eh. Hindi naman po yan palaging masakit. Di ba? Sa una lang po, masakit. Ay, mahirap. Sa una lang po mahirap. Kailangan lang po natin tsagain. Pero, naalala ko lang. So, sa una lang po yan mahirap. Kailangan lang po natin na bilang isang magulang, yun nga po yung sinasabi ko nung nakaraan. 7 days lang po. Practice nyo lang po ng 7 days na everyday routine, gano'n ang gawin nyo. Sagayin nyo lang po. Pagkatapos nyo po yung 7 days na routine na yan, next week yan, susunod na linggo yan. Normal na lang po sa inyo na ginagawa yan. Actually, magiging kasama na po siya sa sistema ng pamilya ninyo sa buong mag-aaral. Kasi naniniwala po ako na ang isang bagay kapag gusto mo, lalo-lalo na kapag nakasanayan mo na, na-practice mo na, normal na lang siya sa'yo gagawin. Tulad po sa syempre sa mga magulang na nagtatrabaho, sino mo ba dito yung nakakaranas na kapag day off nyo ay parang pagod pa rin kayo at naghahanap kayo ng trabaho?
Di ba? Nasanay Diba, kasi. gusto nyo parang parang magpapabot ako. Diba? Mas gusto pa rin, kasi nga po, nasa sistema na. So, ganun din mo yung sa anak mo. Kailangan mo, tsagain nyo muna yung 7 days na ilagay siya sa sistema ninyo hanggang sa makasanayan ng ninyo at mabigyan na. So, yun lang din naman po yung topic natin ngayong day 7. No? So, bukas po ay tungkol sa pagpapaunlad ng kakulimurin daw yung mabuting asa. So, tungkol naman po ito kadalasan sa GMRC lang. Bukas na ho natin dito. Paiksi lang naman po ito, mukha lang mahaba. Paiksi mo natin. Nakakatawa mo yung last year din po